Ayan, hello po, magandang gabi, kamusta po kayong lahat? Di bale, oras ay 11:50, 10 minutes before 12 p.m. Ayan, di bale kung mapapansin ninyo na dito sa sa intro ng video na to, pinablish ko dyan yung post ko. Ayan, ni-screenshot ko na lang din. Tapos kung mapapansin din kayo na parang pa-premyo. Di bale kasi kaninang umaga nagpahula ako kung magkano yung estimated nilang expenses ko from day 1 to day 10 ng aking pagbabike loop na mula dito sa region 2 going to region 3, going up to region 1 of Ilocos region, and papunta po ng babalik dito sa region 2, and then akyat pa ng Cordillera Administrative Region, tapos balik na po ng Isabela. So meron po akong 10 days na pagpapadyak, then titignan ko kung meron nga ba nakakuha ng tamang sagot sa lahat ng expenses ko within 10 days. So di bali po lahat po ng expenses ko ay hindi ko po alam. So from day 1 hanggang day 10. Di bali ngayon ko pa lang din makahalughog at makikita yung yung expenses. So pagmula nung umuwi ako, hindi ko pa siya nire-review. Di bali andito lang siya sa phone ko. Yan. Tapos dito na magkakaalaman kung sino nga ba makakakuha ng tamang sagot. Yan. So kung mapapansin nyo, yan po lahat yung dito. Dun sa picture na yun, na in-slide ko, nakalista po dyan yung date, tsaka yung from day 1, tapos yung date niya. Tapos kung ano yung mga pinagkakastusan ko, kung saan ko nagamit yung pera ko. Then actually wala pang competition yan. So right after ulit nitong clip na to, kasi iniisip ko dahil sa wala pang competition yan, iniisip ko kaninang habang pauwi ako galing sa work, iniisip ko kung paano ko siya malalagyan ng competition. Di balik ganito na lang yung naisip ko. So yung iniisip ko kanina wala pa siyang competition. So right after nitong video na to, dyan na siya magkakaroon ng competition. Pero competition lang siya per day by day. So from day 1, kung magkano yung total expenses nun from day 1, i-overall ko na lang kung ano man yung mga napagkagastusan ko. Overall ko yun. Kung halimbawa naka 500 ako sa isang araw, di lagay ko dun sa tabi niya na 500. So ganyan. Tapos ito siya, meron akong dito whiteboard. Itong whiteboard na to, dito ko susulat. So para mas maging laro din lang, kasi medyo mahirap kasi hindi ko alam kung mahagi pa ba ng buhay. So i-rewrite ko na lang po dito yung summary of expenses from day 1 hanggang day 10, and then dito ko na rin po ilalagay yung total computation niya kung magkano nga ba lahat yung naging expenses ko sa aking bike loop. Ayan, bali nalagyan ko na siya ng computation ng day by day. Ngayon, ang mangyayari, i-rewrite ko na lang siya dito. So
kokopyahin ko lang yung yung naging computation diyan. Tapos ilalagay ko dito, and then dito na natin malalaman kung magkano lahat yung total expenses ko sa aking bike loop. So, di bale, ako mismo sa sarili ko, pati yung mga mismong naghula dyan or nag-comment sa aking post, pare-pares lang po tayo na ngayon ko lang din malalaman kung magkano po yung total expenses ko sa aking bike loop. Yan, kung mapapansin ninyo, ini-slide ko na sa sa yung mga comments, yung mga sagot ng mga nag-comment sa aking FB post. Yan, so di bale, naisulat ko na rin sa sa aking whiteboard yung computation ng day by day. So ngayon, dahil sa hindi nagwo-working yung calculator ko, matagal ko na kasing hindi ito na bubuksan. Di ba? Ayan, nakikita nyo may 0 siya, pero ilang, pakita ko na lang sa inyo. So ito, mapapansin nyo, siya, may sindi pa siya. Pero pag pipindot na tayo sa mga numbers, ayan, walang nag-a-appear ng mga numbers. So dahil sa sira itong calculator ko, di ko alam kung anong sira niya. Pero dahil nga hindi ito gumagana sa ngayon, gagawin natin manual computation. Ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, na dito sa wait lang, babaliktad ko muna. Dito sa whiteboard na to, susulat ko lahat yung baliktaran kasi ito, baliktaran kasi. Yan. Susulat ko lahat yung day by day yung day by day total expenses. So yung day 1 kung magkano yun, nire-rate ko. So na-rate ko na siya rito. And then time to manual computation. So malalaman natin kung magkano yung total computation. Actually, hindi ko kailangan banggitin lahat yung numbers kasi kasali din yung nag-comment yung kapatid ko. Baka marinig niya. Kaya mas magandang mapapanood nyo na lang sa video kung magkano yung total computation. Kaya sasagawa na natin yung manual computation. Diba, ito na siya. Na-rate ko na. Okay, sasagawa ko na yung yung manual computation. Diba, dito na magkakalaman. Yan, so day 1 meron tayong 328, day 2 is 145 pesos, and day 3 is meron tayong 275, then day 4 is meron tayong 200, day 5 is 160 pesos, day 6 is 330, day 7 is 210, day 8 is 420, day 9 is 255, and then day 10 is 83 pesos. So yan, ito yung gagawin ko para mas mapadaling ko way of computation ko. Pasensya na kung ganito yung way ng pag-compute ko. At pasensya na rin kasi wala akong taga-video. Umpisan natin. So, di ba, ginawa ko yung D1 tsaka dito. Pinagsama ko siya. Nire-rate ko dito. Yan. So, 8 plus 5, it is 13. 1, 2, 4, 6,
7. This is 473. So, ito ay natin dito. 4, 7. Next, 275 plus. Yan, so, baba lang natin yan. 7, 10, 4. So, ito, lagyan ng bracket. Ito ay 4, 7. Yan. Next is D5 and D6. So, matik 0. 6 plus 3 is 9. 1 plus 3 is 4. It is, so ito, lagyan ng bracket yan. Then, 490. So, day 7 and day 8 naman. So, ito, 0, 3. So, ito ay meron tayong 600. 630. Next, 235 and 83. So, 5 plus 3, 8. 8 plus 3, 9 and 11. So, 11 carry 1. 1 plus 2 is equal to 3. So, ito. So, meron tayong 318. Yan. D1 and D2 is 473. Tama. D2 and D3 and D4 is 475. And D5 and D6 is 490. Yan siya. Tapos, D7 and D8 is 630. So, ito siya. Then, D9 and D10 is 218. So, ayan siya. Now, kukumbitin ko lang siya dito. Ito na yung total. Marunong pa ba ako nito? So, 3 plus 5, 8 plus 0 plus 0 plus 8, it is 16. Carry 1. So, 7 plus 7. Gagawin ko na lang kung saan ako mas madadalian. Yan. So, diba na 7 plus 7 is equal to 14. 14. Count ko na yung carry. So, 14 plus 1 is 15. 9 plus 1. 15. 15 plus 10 is 25. Plus 3 is 28. And carry 2. So, ito, 4 plus 4 plus 4. 12 plus 2. 13, 14 plus 3. 4, 8, 12, 13, 14 plus 3. 14, 15, 16, 17 plus 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
So, ito yung total answer based on manual. So, para ma-verify natin, mag-content tayo. Mag-screen record through sa calculator. Titingnan natin kung makukuha natin to. Baka kasi may error ako sa computation. Okay? So, ito yung total answer. I-verify natin sa screen record na i-compute natin ito para malaman natin kung ito na talaga yung tamang sagot. Ayan, sasagawa ko na ngayon yung screen record. So, punta tayo sa calculator. Now, so, ito na, 328 plus 145 plus sa day 3 na 275 plus day 4 na 200, oops, sobra, plus day 5 160 plus day 6 na 330 plus day 7 na 210 plus day 8 na 420 plus day 9 na 235 plus final din natin. So, ibig sabihin, tugma po dun sa manual computation ko yung screen record ng calculator. So, ibig sabihin, ito na po yung final answer. So, titignan ko kung sino yung merong nearest answer dito. So, review ko muna sa mga comments sa FB kung sino, kung meron bang nanalo or kung sino yung nanalo. And di bale na check ko na, dinouble check ko lahat ng comments and lahat ng comments dun sa FB post ko. Tinignan ko lahat mga sagot nila. Tapos wala talaga nakakuha ng exact amount na 2,386. So yan po lahat yung kabuuang expenses ko ng aking bike loop. Di bali makikita nyo naman kung ano lang yung mga pinagkagastusan ko. So magmula day 1 hanggang day 10, yun lang po yun. Kung ano yung mga naisulat ko doon, yun lang po yung pinagkagastusan ko. Wala nang iba. Now, naalala ko pala na merong akong tinutukoy na nearest 10. Nearest 10 to the correct answer. So, ibig sabihin, ganito po yung nearest 10 na tinatawag nila. From the correct answer, o yung sagot sa is 2,386. Yan. Base sa review ko dun sa mga comments, wala pong sumagot doon ng medyo malapit-lapit dito. So, sobrang layo din. Kung halimbawa sana mayroon pong sumagot doon or may nag-comment doon na halimbawa para mag-gets nyo po yung nearest na tinatawag. Kung meron sana sumagot dyan ng 2,370 or 76 or sabihin na natin 2,375 ganyan. Ang kulang niya lang is 10 digits or 10. Yan. Or para mas maintindihan nyo na lang. Halimbawa, ang total competition is 3,000. Tapos, ang naisagot niya is 2,990. So, kulang. Medyo malapit-lapit na siya. Kulang siya ng 10 pesos. So, ibig sabihin, i-consider ko siyang mananalo. Pero, yung premyo niya ay iba na. So, gano'n po yung tinatawag nilang nearest 10.
Pero depende kung ano yung magiging pakulo ng magpapalaro. Kung nearest 9, nearest 20, ibig sabihin, medyo malapit-lapit na sa exact amount. So, pasensya na po kung wala pong nakakuha ng tamang sagot, pati rin din po sa nearest 10 ko. Yan, so di bale big shout out na lang din po sa sa mga nag-comments. Yan. Although wala man pong nanalo sa inyo, pero sa susunod po na siguro na bike loop, yan, baka sakali meron na rin pong manalo. So magsha-shoutout lang po tayo. So big shoutout po pala kay number 35. Yan, si number 35, ito po yung isa sa mga nakapansin sa akin. We're in Olongapo City, Zambales. Yan, na videoan ko rin siya. Meron din siyang video sa akin. Hindi ko na alam kung anong DE yun. Then shoutout din po pala sa aking kapatid na si Ma'am Navifel Salazar, at sa aking pamangkin na si Argre Devin Castillo. And then ito si Madam Lala. Yan. At doon pala sa sa kapwa ko Food Panda Rider, si Arbitan Villapando, and si Kuya Frederick Ramiro. Itong mga nakaabang-abang doon sa mga sa mga reels uploaded ko, updated days. And then doon pala sa aking pinsan na si Cherry Bagcal. Yan, namasyal din ako doon sa doon sa Ilocos. Sumagli lang ako doon sa Ilocos Norte. And then sa aking kaibigan na si Nancy Drew. And then sa aking pinsan na si Joel Lungog. Yan, shout out sa insan. Then shout out din kay John Israel Ramiro Gawiran. So di bale next time po ulit sa next na bike loop. Yan, so yan na po, nakita nyo na po kung paano ako gumamit ng pera. Akalain mo yun within 10 days ganun lang yung expenses mo, nasa lang, nasa mayigit 2,000 lang. San pa kayo, diba? Nagbisikleta lang ako, pero ganun lang yung total expenses ko. So yun, thank you so much po, and God bless po sa ating lahat.